Boxing update muna tayo mga tol, Tank Davis versus Lamont Roach. Pinayagan na nga po ng WBA si Lamont Roach na kalabanin niya si Tank Davis sa lightweight para sa WBA. Pero hawak pa rin ni Lamont Roach ang kanyang WBA Super Featherweight belt. So magandang ginawa kay Lamont Roach dahil papayagan muna na umakyat sa lightweight kalabanin ng isang Tank Davis na sinasabing face of boxing. Kung matalo si Lamont Roach, hawak pa rin niya ang WBA Super Featherweight belt. Kikita na ng malaki, babalik lang sa kanyang division at depensahan ng kanyang Super WBA. Kung manalo naman si Lamont Roach mga tol, syempre, dalawang belt na ang mahawakan niya. Hawak ang WBA sa Super Featherweight at Lightweight. Pero ayon sa WBA, isa lang daw ang pwede niyang depensahan at panghawakan. So kailangan mamili si Lamont Roach ng division kung saan siya magpapatuloy. Pero tingin ko mga tol, kung ma-upset niya si Tank Davis, syempre mas maganda na mag-stay sa lightweight dahil mas malalaki ang pangalan dyan. Mas malaki ang kikitaan ni Lamont Roach sa lightweight division. Pero mukhang malabo mga tol na manalo siya kay Tank Davis. Kasi aakyat ng division si Lamont Roach eh. Doon pa lang lugi na siya sa timbang. Samahan pa na kilala si Tank Davis at talaga namang mahirap talunin ito. Pero boxing yan mga tol, may upset talaga na nangyayari. Matatandaan na gusto rin ni Mark Magsayo na labanan si Lamont Roach. Kailangan mag-antay muna si Mark Magsayo bago palagan ni Lamont Roach. Kailangan maging aktibo si Magsayo mga tol para handa sa mga champion. Okay mga tol, sa ibang banda, Saul Sanchez, tiwala rin na kayang talunin si Cuadro Alas Casimero. Yo, Casimero, on October 13, how's everything going? Everything's good. I've been training hard, and I'm ready to go. Good sparring. Pero maraming Pinoy boxer ang nagsasabi na easy fight lang daw si Saul Sanchez. Kayang-kaya daw ni Casimero itong si Sanchez mga tol at malaki ang pag-asa ni Casimero dyan. Pero ang abangan natin ngayon kung matutupad ba ni Casimero ang pinangakong knockout o aabot ito sa decision. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol. Ayon nga po kay Chris Algieri na dating tinalo ni Pacman, naniniwala si Algieri sa kakayahan ni Dimitri Bivol na kaya daw nito ibagsak si Artur Beterbiev. Sabi nga niya mga tol, we've seen Beterbiev down before. We've seen Bivol score some really good knockdowns and knockout. Hindi na raw magulat si Chris Algieri kung sakaling ma-knockdown si Artur Beterbiev. Edad 39 na ngayon si Beterbiev pero may kartada ito na 20 wins, 20 knockout, walang talo. 100% ang kanyang knockout ratio. Hindi ito madali para kay Dimitri Bivol dahil masipag din bumato ng suntok si Artur Beterbiev. Ngayong October 12 na yan mga tol, malapit na October 13 dito sa Pilipinas. Pagdating sa odds, liyamado ng konti si Dimitri Bivol via decision. Kaya abangan po natin ngayong October 13.